Kumusta ako si Otako at ito ang aking buod sa Berserk of Gluttony. Sa kalaunan, sinabi kay Roxy na nawalan sila ng komunikasyon sa isa sa kanilang mga squadron sa Gallia. Handa si Roxy na iligtas sila sapagkat agad silang papunta sa Gallia. Si Fade ay nasa tindahan kung saan sinabi ni Jade sa kanya na kailangan nila ng material na tinatawag na Darkstone para gawing talam ng kanyang tibak. Mahirap kunin ang material na ito at kontrolado ito ng kaharian, kaya hindi niya alam kailan magkakaroon ulit. Gusto itong kunin ni Grid kaya sinabi ni Jade na maaaring makita ang Darkstone sa Gallia. Tumingin si Fate sa isang mapa kung saan sila papunta at nagkataon na malapit ito sa Great Canyon, kung saan pupunta rin si Roxy. Sila ay binati ng mga higanteng orcs pagdating, kaya gumamit sila ng kalasag upang protektahan ang kanilang sarili. Ginamit nila ang Shield Bash upang wasakin ang mga pangit na nilalang at na-activate ang Gluttony skill ni Fate ng maraming beses. Malapit kay Roxy, mahirap para sa kanila na makarating sa Great Canyon dahil hindi gumagana ang mga compass doon. Hindi rin nila magamit ang araw o ang mga bituin kaya kinukutsa ni Mai ang mga ulap dahil sa panggugulo nito. Sa swerte, maaari nilang matukoy ang direksyon sa pamamagitan ng konsentrasyon ng mga orcs dahil ang kolonya ng mga orc ay nasa pinakatimog na bahagi. Hanggat sinusunod nila kung saan naruroon ang lahat ng mga orcs, tiyak na makakarating sila roon. Mayroon pang mas mapanganib na mga halimaw doon kaya kailangan nilang mag-ingat. Sa ibang lugar, pinupuri ni Grid si Fate sa pagkatuto na kailangan niyang magpahinga bago makipaglaban muli. Habang nagpapahinga siya, bigla na lamang nakita ni Fate ang babae na nasa loob ng kamera. Hindi niya naririnig ang sinasabi nito dahil sa isang nakakatakot na ingay at bigla na lamang siyang natagpuan sa isang lugar na puno ng katas ng kamatis. Nakita niya roon ang kanyang mga biktima at hinayla siya pababa ni. Ho! Nagising si Fate ngunit walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Walang panahon upang mag-isip, ngunit natuklasan niya ang mga halimaw sa paligid. Tiniyak ni Grid na hindi mga orcs ang mga ito, mga crowned beasts sila, at higit sa isa pa. Ginamit ni Fate ang kanyang night vision skill upang ipakita ng mga salamanders ang mga halimaw. Napatumba ni Fate ang isa gamit ang kanyang pana, ngunit napansin niya na may kakaiba sa mga halimaw na ito. Karaniwan nilang tumatakbo pagkatapos ng malaking pinsala, at hindi sila humahabol sa kanila para sa ilang kadahilan. Patuloy pa rin silang papunta sa parehong direksyon, parang sila ay kontrolado ng isang bagay. Ito ay lubhang kakaibang ugali, kaya't nagpasya silang sundan ng mga ito. Kasama si Roxy, gising siya ng kanilang grupo ay inatake ng ilang salamanders. Malaki ang pinsala na kanilang idinulot, at humingi ng paumanhin si Northern dahil sa paraan na nakalusot ang halimaw sa kanilang depensa. Makakaya na lamang ni Mugen na iligtas siya mula sa pagiging barbecue, at napagtanto nila ang lakas ng mga crowned beasts. Galit na galit si Miria, kaya't sinugod niya ito gamit ang kanyang mahiwagang flaming sword. Ngunit hindi ito gumagana sa lahat. Nagmadali si Roxy sa kanyang tabi, ngunit agad silang nasa panganib. Swerte para sa kanila, dumating si Corpse upang iligtas sila. Labis na na-impress si Mugen sa kanya dahil ginamit ni Corpse ang kanyang kasanayan sa pagsasaliksik ng kumon na talim ng may lakas. Matapos tapusin ni Corpse ang mga butiki, pinasalamatan siya ni Roxy. Gusto niyang pasalamatan din ni Miria siya, ngunit sinabi ng munting brat na hindi niya hiningi ang tulong nila. Nagpakilala silang lahat, at sa wakas, nagdesisyon si Miria na pasalamatan ang kanyang tagapagligtas. Nagpasalamat din si Northern, ngunit nagtataka si Corpse tungkol sa isang kakaibang marka sa mga salamander. Pare-pareho ang marka ng lahat ng salamander, at binanggit nila kung paanong ang mga crown beasts ay hindi karaniwang nagtutulungan ng ganoon. Malinaw na si Roxy ang kanilang tina-target, ngunit sinabi niya na maaaring nagkataon lang. Dumating ang mga bagay na nagiging lubos na kakaiba kamakailan, lalo na matapos lumabas ang Divine Dragon mula sa kanyang pugad. Sa ilang sandali, sila ay nakarating sa Great Canyon. Pinasalamatan sila ni Corpse dahil sa tulong sa kanya na makarating doon, at masaya si Roxy na pareho silang patutunguhan. Si Miria ay isang selosong munting brat at dinala si Roxy palayo dahil kailangan nilang iligtas ang squadron. Sinubukan ni Roxy na magpaalam, ngunit nag-aatubiling hawakan ni Fate ang kanyang kamay dahil ayaw niyang mag-activate ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng isip. Kinuha ni Miria ang kanyang kamay, at naririnig ni Fate ang kanyang iniisip. Ayaw ng munting brat na magkaroon siya ng anumang ideya tungkol sa pagiging malapit kay Roxy at nais niyang umalis na lamang siya. Pinigilan ni Roxy ang paghawak sa kanyang lalaki, at nagpaalam na ang lahat. Mukhang kakaiba na okay lang kay Fate na palayain siya, kahit alam niyang nasa malaking panganib siya kahit anong gawin. Natagpuan sa kanya ang isang tila sariwang lugar sa Gallia at napansin na ang mga halimaw doon ay nagiging bato. Parang sementeryo ito, at na-stun si Fate nang makita ang kanyang sarili na naging bato. Imahinasyon lang niya iyon, kaya't patuloy sila sa kanilang paghahanap para sa Darkstone. Wala pa silang natagpuan, ngunit nakita nila si Ice doon.
Kaagad nawala siya sa paningin ni Fate, ngunit nang magtaka siyang makita ang isang chimera, walang core sa loob, kaya inakala ni Greed na ito ay prototype lamang. Itinago ito sa laban noon, at ang mga bato na sumasakop dito ay nagbulag-bulagan. May mga lugar na walang lamang malapit dito, kaya't tila nagising ang ilang chimera, 3 ang kabuuan, kaya't nagtataka si Fate kung si Ice ang may pananagutan. Isang pagsabog ang nagugulat sa lupa, tila galing ito sa direksyon ni Roxy. Dumiretso si Fate sa kanya, at makikita natin na ang kanyang grupo ay nakikipaglaban-laban sa isang nakakatakot na chimera. Sobrang lakas ng kanilang kapangyarihan, ngunit muli na namang dumating si Corpse upang tulungan sila. Hindi gaanong nasasaktan ng kanyang mga palaso ang mga ito, at ipinaliwanag ni Roxy na si Mugen at Northern ay parehong nasugatan habang nagtatanggol kay Miria. Kaya nilang magpagaling ang mga chimera, ngunit ipinunto ni G na mas mabagal ito kaysa sa pagpapagaling ni Han. Ipinaliwanag ni Corpse sa iba na ang kanilang mga kalaban ay chimera at ang kanilang mga core ang kanilang kahinaan. Kinuha ni Corpse ang tulong ng 2 babae, at naghandang mag-atake. Sinubukan ng chimera na itulak sila pabalik sa apoy, ngunit mayroon palang katangiang resistensya sa apoy si Fate. Sinubukan ng isang tanga na chimera na itago ang kanyang core sa kanyang mga braso, ngunit matalino ang ating mga bayani para sa ganoon. Tinadtad ng Corpse ang isa sa kanila, at sinira ni Roxy ang kanilang core. Pinuri ni Corpse ang apple of his eye at napansin na ginamit niya ang swordsmanship ni Aaron. Nakatagpo ng isang atake ng apoy si Miria mula sa isa sa mga chimera gamit ang kanyang espada ngunit sumigaw sa takot na akala niya ay mamamatay na siya. Impressed si Greed sa batang babae, at dumating si Corpse upang bigyang ginhawa siya sa kanyang takot. Kinaiinisan niya na kailangang iligtas siya ulit niya, ngunit nagpasalamat ng di tama ngayong pagkakataon. Pinakiusapan ni Roxy si Mia na iligtas ang lahat at ipinahayag na si Core at siya ang bahala sa natitirang chimera. Lumabas ang kanyang batang babae sa kanyang side, at ginamit ng magkasama ang parehong pamamaraan na ginamit nila sa una laban sa iba. Ito ang unang beses na lumalaban si Fate kasama si Roxy, ngunit pakiramdam niya, mas natural ito kaysa kay Mo Aaron. Isa na lang ang natitirang chimera ngayon, ngunit kakaiba ito na makalipad. Nagplano silang atakihin ito pag land na land ito, ngunit agad itong bumagsak ang lupa. Hinawakan ni Corpse si Roxy at pinatitiyak sa kanya na ligtas siya sa kanyang mga kamay. Si Roxy agad na nagtitiwala sa kanya, at sila'y nagkakapit habang sila'y bumabagsak. Sa isang sandaling pagkakataon, si Fate ay nagising at biglang nagsimulang magpanik nang ma-realize niya na si Roxy ay nasa kanyang kondongan, ngunit nawala niya ang kanyang maskara. Si Roxy ay nagising, ngunit sa huli nakita ng ating binata ang kanyang maskara. Pinabilib ni Corpse siya sa isang magarang mahika ng fireball, at iniisip niya kung gaano ito kamalapit. Ipinaliwanag ni Roxy na hindi nila nagawa na iligtas ang squadron dahil nakita nilang silang lahat ay nasunog sa kabila ng buhay. Tinitingnan ni Roxy na mukhang alam ni Corpse ng marami tungkol sa chimera, kaya ipinaliwanag niya na sinabi ito sa kanya ng isang Galan survivor. Naalala ni Roxy na nakakita siya ng isang Galan na babae na may malaking pako at nagtataka kung siya ang tinutukoy nito. Naririnig din niya ang chismis na itong babae ay sumugod sa isang lord, ngunit nagkunwari lamang ang ating binata. Ipinaliwanag ni Roxy na narinig din niya na kasama ng babae na ito ang lalaking may suot na maskarang bungo, kaya't walang pagpipilian ng ating binata kundi umamin. Niloloko lang siya ni Roxy at ipinaliwanag na siya ay nagpaparamdam sa kanya ng isang kilala niya. Sinabi niya na ang taong iyon ay dapat nasa kabisera ngayon, ngunit nararamdaman niya na nasa tabi niya ito. Ang pagkakalayo niya sa kanya ay nagpataas sa damdamin niya, at nagtataka siya kung siya ba ay masaya. Nabigla si Corpse nang sabihin niya kay Roxy na sigurado siya na masaya ang taong ito, kahit hindi niya dapat alam ang anumang tungkol dito. Pero itinuloy lang ito ni Corpse at sinabi na maswerte ang taong ito na siya'y ganoon karami ang pag-aalala sa kanya. Nagagalak si Corpse na makita na si Roxy ay hindi nagbago, ngunit biglang may naramdaman siyang matinding sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakaganito ang kanyang skill sa kahalayan sa panahon na ito, at nagtataka si Roxy kung ano ang mali sa kanyang mata. Ayaw ni Corpse na makita niya ang kanyang halimaw na anyo, kaya tumakbo siya palayo. Hindi na mas lalong masama pa sa pag-amoy ni Fate na may isang tiyak na amoy na malapit. Ito'y ang chimera, at biglang lumusob ito sa pader ng kuweba. Inilabas ni Fate ang kanyang side ngunit iniisip ang mukha ni Roxy sa halip ng core ng chimera. Nangangahas pa rin siyang sumugod sa core at hinahanap kay Roxy na itigil ang pagtingin sa kanya ng ganon. Tapos na ang laban, at napansin ni Fate ang isang marka sa chimera. Ito'y pareho ng marka sa salamanders, kaya't tiyak si Greed na may isang nagta-target sa buhay ni Roxy. Naalala ni Fate kung paano nais ni Ice na kunin ang buhay ni Roxy at determinado siyang hindi hayaang magtagumpay ito sa kanyang plano. Si Roxy ay dumating ng huli sa kaganapan at may bahagyang pagguho sa kuweba.
Napakaswerte na ang Darkstone ay nasa tamang lugar, at ipinaliwanag ni Roxy na ang kristal na ito ay nabuo mula sa mga halimaw. Nakasama ni Roxy ang kanyang grupo, at natutuwa silang makitang ligtas ang lahat maliban sa buong squadron na nilupit at sinunog. Sa ibang lugar, makikita natin ang mabilisang tanaw sa isang astig na blondeng bersyon ni Corpse na may kumikinang na berdeng mata. Sa mga sumunod na araw, bigla ang sinabi ni Roxy kay Corpse na ilabas ang kanyang taybak at hamanin siya sa isang patas na duelo. Siyempre, wala siyang ideya si Fate kung bakit niya sinabi ito, ngunit sinabi ni Mia sa kanya na tigilan ang pagiging inosente. Inihayag niya na may malaking kriminal na record si Fate, 56 na insidente ng karahasan laban sa ibang mga mandirigma at 20 kaso ng pagkasira ng ari-arian. Ipinaliwanag ni Corpse na mga kaso kung saan may sumalakay sa kanya, ngunit hindi nila gustong pakinggan ang anumang paliwanag. Tinanggihan ni Roxy na hayaan ang anumang karahasang hindi parusahan, kaya nagtataka si Corpse kung ano ang kanyang magagawa. Inihayag ni Roxy na mayroon siyang iisang opsyon pa lamang, at iyon ay sumali sa Royal Army. Kapag ginawa niya ito, kahit ang pinakamalakas na mga mandirigma ay hindi na magpapakawala sa kanya. Inipon ni Corpse na ayaw niya maging tagasunod, at sumang-ayon si Greed na kailangan ni Fate ng kanyang kalayaan para maging masaya. Ipinaliwanag ni Roxy na kung hindi siya papayag, kailangan niyang mag-isip-isip sa kanyang mga aksyon sa loob ng bilangguan. Tinanggihan ni Fate iyon at humugot ng kanyang taybak. Tiningnan ni Roxy na masisira ang kanyang sandata kung makipaglaban siya, ngunit hindi ito iniinda ni Corpse dahil ito ay espesyal na gawa. Nagsimula silang maglaban, at halata na si Roxy ay hindi magbabawas ng lakas. Natuklasan ni Fate na dapat lamang siya ang may kalamangan sa stats, ngunit hindi niya kayang talunin ito sa isang dahilan. Ipinaliwanag ni Creed na inaasahan iyon mula sa isang banal na mandirigma tulad niya, ang kanyang galing ay nagmula sa araw-araw na pagsasanay. Ikinagulat si Fate nang maging malinaw na sinusundan niya ang kanyang maskara. Ipinaliwanag ni Roxy na kung hindi siya seryosohin ng kaaway, ibubunyag niya lamang ang kanyang pagkakakilanlan. Halos putulin niya ang ulo ni Fate sa isang atake, at sinabihan siya na kung ayaw niyang malantad, kailangan niyang maging seryoso. Ipinakita iyon ni Fate at nagulat lahat nang ihanda niya ang Holy Sword Technique skill. Hindi siya dapat magamit ito nang walang banal na taybak, kaya ipinaalala ni Fate na espesyal ang kanyang taybak. Ito ay isang dagdag na armas na nagpapabuti sa mga teknik ng banal na taybak na gawa mula sa mahiwagang kristal na nakolekta niya sa Great Ravine. Nagtataka si Roxy kung dating banal na mandirigma siya, ngunit hindi na siya pareho na tao at sinabi na siya ay isang mandirigma na lamang ngayon. Sinimulan niya ang kanyang malakas na atake, at naging malinaw sa lahat, pati na sa kanya, na siya ay malapit ng manalo. Ngunit bigla na lamang, nakita ni Fate na ginawa ni Roxy ang isang kwintas mula sa gintong bato na ibinigay niya sa kanya. Ito ang kanyang naibang pansin, kaya ginamit ni Roxy ang pagkakataon upang ihagis ang kanyang taybak. Kumilos ng mabilis si Greed at tinawag na hanggal si Fate sa hindi pagtutok. Kinumpirma ni Corpse na siya ang talo, ngunit gusto ni Roxy malaman kung bakit siya biglang nagbawas ng pagiging seryoso. Nagpapanggap siyang walang kaalaman sa kanyang tinutukoy at nagtataka si Roxy kung natutunan ni Corpse ang kanyang estilo sa pakikipaglaban mula kay Sir Aaron. Ang paraan ng kanyang pag-atake at paggalaw ng paa ay nagpapaalaala sa kanya kay Aaron. Naalala ni Roxy na nagsalita si Aaron tungkol sa isang bihero na may kapangyarihang naging hadlang sa kanya. Nagtataka siya kung siya iyon, ngunit sinabi ni Corpse sa kanya na walang halaga ang mga iyon. Ang kailangan lang niya ay mag-focus sa kakayahan na protektahan ang sarili sa Galia. Nagsisimula si Fate ng pahinga at iniisip kung gaano kabait siya dahil kahit nasa panganib siya, iniisip niya ang kanya. Kinakausap siya ni Mog tungkol sa mga Chimera na kontrolado. Nakakapagtaka na makita ang isa na kontrolado ng ibang halimaw, at ipinaliwanag ni Mugen na pinag-aralan ng kanyang pamilya ang teknolohiya ng Elgalan sa mga henerasyon. Inirerekomenda ni Corpse na pag-aralan ng anak ni Mugen ang isang Chimera, ngunit inaakala ni Mugen na sinusubukan lamang siyang makilala nito. Iniisip ni Mugen na may masamang balak ito at ipinapangako na hindi niya papayagang makipag-date sa kanya ang isang taong tulad ni Corpse. Sa ibang lugar, nakikita natin ang kanyang anak na tinatawag na Rain. Sinabihan siya na ang Val Eric ay dumaraan sa seryosong sitwasyon pagkatapos mamatay si Hu. Sinasabi ng mga chismis na si Raphael ay nakakulong sa kanyang kwarto upang pag-aralan ng walang tigil ang Philosopher's Stone. Ini-research ito ni Rain at natuklasan na ang Philosopher's Stone ay kayang gumaling ng anumang sugat. Maaari rin itong bigyan ng malaking kapangyarihan ang may-ari. Ngunit bilang kapalit, sinusupil nito ang isip at katawan ng may-ari. Sa bahay, may alaala si Fate tungkol sa isang sinabi ng kanyang alaala. Ipinaliwanag nito na dapat ay tumutok si Fate sa isang tinatawag na Domain of E. Ito ang antas ng kapangyarihan na narating ng Divine Dragon, at kung hindi niya ito maabot, hindi niya ito mapaglalaban.
Ang tanging suliranin ay kung masyado siyang magpumilit, masusupresa siya ng kanyang kasanayan at mawawala ng kontrol si Fate. Bigla na lamang may nag-alarm, at inyabisuhan ni Northern si Roxy na isang malaking stampede, kilala rin bilang Death March, ang paparating. Plano ni Roxy na hadlangan ito at sinabi sa kanyang tropa na ihanda ang pagmarcha patungong Galia. Pumunta si Fate upang makita ang Death March para sa unang pagkakataon at nakita na dumating si Roxy kasama ang Royal Army. Si Greed, laging matalas ang bibig, nagtatanong kung balak ni Fate na muling maging bayani. Sigurado si Fate na kaya ni Roxy ang sitwasyon ngunit gusto pa rin maging handa sa anumang pagkakataon. Pumasok siya sa kalahating estado ng pagkagutom, at ipinakita ni Greed na mas madali niyang kontrolin ito kaysa dati. Bigla na lamang, ibinunyag ni Greed na may papalapit na bagay mula sa silangan sa Royal Army. Ito ay gumagalaw sa ilalim ng lupa tulad ng paglangoy ng isang balyena. Napakalaki nito, at kung magpapatuloy sa direksyon nito, mapupunta ito mismo sa ilalim ng Royal Army. Sila ay abala sa Death March at napakamaapekto sa anumang sorpresa na atake. Ginawang pana ni Fate si Greed at ginamit ang kanyang kasanayan sa kasakiman upang palakasin ang saksak para magkaroon ito ng 2 beses na layo. Ito ay isang binago na atake na maaaring gamitin lamang sa kalahating estado ng pagkagutom. Pinuri siya ni Greed sa atake, at nagpakita na ang nilalang. Ito ay isang napakalaking slime monster, at mayroon itong parehong sagisag tulad ng ibang kontroladong halimaw. Nagpa siya si Fate na alamin kung ano ang nasa likod ng lahat at naghanda para sa atake. Ang kanyang pagsusuri ay nagpakita na ang Crown Beast na ito ay may stats na may lampas 10 milyon na taglay ang stamina, magic, at spirit. Pinuna ni Greed na kahit isang banal na mandirigma ay matalo dito at biglang naging isang kalasag upang protektahan si Fate mula sa acid rain. Binalaan ni Greed na mamamatay si Fate kung lalapit ito sa kanya, ngunit ibig sabihin nito ay hindi siya makakalaban ng malapitan. Sa kasalukuyang sitwasyon, kahit kung magawa niya itong putulin, magdudulot lamang ito ng acid na makakalat sa paligid, nagtatapon sa Fate kasama ito. Nagpa siya si Fate na bigyan si Greed ng 10% ng kanyang stats at gamitin ng isang arrow na may apoy sa itaas nito, sa inaasahang ito ay magpapalitaw sa halimaw. Nakakalungkot, ngunit nagawa ng nilalang na slime na hatiin ang sarili sa dalawa at bahagya itong nakaiwas sa atake. Ito'y bumalik sa lupa at agad na patungo sa Royal Army. Hinabol ito ni Fate ngunit kailangan niyang wasakin ang ilan sa mga anak nito na biglang sumulpot. Ang teknikang ito ay advanced at hindi karaniwang ginagamit ng isang hanggal na slime monster. Nakahanap si Fate ng lugar kung saan lalabas ang nilalang at handa siyang wasakin ang core nito. Binigyan niya si Greed ng 20% ng kanyang mga estadistika upang lumikha ng mas malakas na atake. Stunned si Greed dahil sa gustong gawin ni Fate na hindi nila kailanman na practice, ngunit pinutukan pa rin ito ni Fate ng arrow. Bago pa man matamaan ang halimaw, tila may iba pang bagay na unang tumama sa slime. Wala pang kamalay-malay si Fate kung ano yun pero natuwa siya nang marinig ang pag-activate ng kanyang gluttony skill. Nakakagulat, buhay pa rin ang slime, na nauunawaan ni Fate dahil nakuha na niya ang kaluluwa nito. Bigla, napansin ni Fate na may nanunood sa kanya at may suot ding perception-altering mask tulad ng kanya. Iniisip ni Fate na siya si Ice at sumalakay upang mailantad ito. Na-realize ni Greed na ang taong ito ay may sandata ng mortal sin at ito ang itim na baril na tibak ng inggit. Ipinaliwanag ni Greed na may tama na ang slime bago at ito ay isang uri ng magic bullet na pumapalabas ng latent power. Kaya buhay pa rin ang slime kahit walang core, ang core mismo ay naging kayang hatiin, kaya ito nabuhay. Mas malaking banta na ito ngayon dahil kayang-kaya na nitong mag-replicate ng walang katapusan. Kinain ng slime si Fate, at natatakot si Greed na tapos na ito. Ngunit sa swerte, agad na lumitaw si Fate, at napagtanto ni Greed na baka nahanap na niya ang corrosion magic ng slime. Hindi na magiging kasing lakas ng dati ang slime sa kanya, at papunta na siya sa harapin ang misteryosong tao. Nag-activate ang kanyang gluttony skill, ngunit binalaan siya ni Greed na huwag mag-overdo. Kung biglang tumaas ang kanyang estadistika, maaaring ma-overdrive ang kanyang skill. Bago mangyari iyon, determinado si Fate na talunin si Ice. Nagpaputok siya ng arrow, ngunit agad itong naidepensa. Ipinakita ni Greed na nakamit na ni Fate ang estadistika hanggang sa kaya ng isang tao. Ngayon, kailangan niyang marating ang di-tao na antas, ang domain ng E, para magpatuloy. Ibig sabihin nito, nabigo ang atake ni Fate dahil ang taong kanyang kalaban ay umabot na sa domain ng E. Sumalakay si Fate nang may galit, ngunit sinabi ng misteryosong tao na sayang lang ang kanyang oras. Napagtanto ni Fate na hindi si Ice ito, at ang taong ito ay malinaw na isang lalaki. Pumaputok ang lalaki mula sa kanyang sandata, kaya agad na nagtayo si Fate ng kanyang shield. Sa kasamaang palad, tinamaan pa rin si Fate, at napagtanto niya na mas malakas ito kaysa sa kanya. Lumapit ang lalaki kay Fate para patayin ito, ngunit tumanggi si Fate na sumuko.
Iniisa-isa niya sa sarili na handa siyang mamatay at pumatay kahit ano pa ang presyo. Halos ay lalapit na ng lalaki ang pagsalaksak, ngunit hinihingi ni Fate na magbigay ang kanyang gluttony skill ng lakas na kailangan niya. Naging pula ang kanyang dalawang mata, at nagulat ang misteryosong tao na nakamit na ni Fate ang domain ng E. Sobrang kumpiyansa na si Fate ngayon at pinasalamatan pa ang lalaki dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi niya mararating ang bagong antas na ito ng kapangyarihan. Patuloy si Fate sa pag-atake at binaliwala na ang slime. Sinubukan ng lalaki na magpaputok, ngunit madali nang makikita ni Fate ang mga atake. Iniwasan niya ang mga ito at gumawa ng usok. Sa wakas, nagawa ni Fate na wasakin ang maskara ng lalaki at nagulat siyang si Northern pala ito. Sa kakaibang paraan, sinabi nitong nasa kalahati ng tama si Fate na tawagin siyang Northern ngunit tumanggi siyang ipaliwanag kung bakit. Sa halip, nagsimula itong magpatugtog ng plauta. Nagtataka si Fate kung ano ba talaga ang ginagawa ng lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Northern na malalaman niya iyon sa madaling panahon. Bigla, nagulat si Fate nang makita ang Divine Dragon na papalapit. Diretso ito kay Roxy, at ipinunto ni Northern na darating ito sa kanya sa susunod na 30 segundo. Sinabi ng taong ito na ibibigay nila ng Divine Dragon ang lahat para patayin si Roxy, kaya gusto niyang makita si Fate na ibigay ang lahat ng kaya niya upang pigilan sila. Nagpaputok siya ng ilang beses kay Fate habang sinasalubong siya ng slime. Pinuna ni Greed na ang ginagawa lang ni Northern ay pahabain ang oras, kaya dumiretso si Fate palabas. Nakakatakot ang Divine Dragon nang makita si Roxy, ngunit nakatayo ito sa harap nito at humihingi ng tulong sa kanyang ama. Agad siyang nagsisisi sa kanyang desisyon na hindi tumakas habang nagpapalabas ng makapangyarihang atake ang dragon at lahat ay nag-aalala para sa kanya. Sa swerte ni Roxy, dumating si Fate upang iligtas siya para sa 1,500,000 yugto. Ginamit muli ng makapangyarihang dragon ang isa pang lubhang makapangyarihang atake, kaya ginagawa ni Fate ang lahat para pigilan ito muli. Ayaw niyang masaktan si Roxy, ngunit ang kanyang maskara ay lubusang winasak nang hindi man lamang pumihit. Nag-uumpisa ng mag-isip si Roxy kung siya ba si Fate. Hindi na kayang itago ni Fate ang lihim. Lumilingon siya kay Roxy at bumati sa kanya bilang si Fate matapos ang napakatagal na panahon. Masaya si Roxy na makita si Fate muli, ngunit nagulat siya sa kanyang pumipintig na pula ang mga mata. Wala nang masyadong oras ang dalawa bago sumalakay muli ang dragon, kaya sinabi ni Fate kay Roxy na tumakbo. Sobrang gulat si Roxy para gumalaw, kaya humingi ng paumanhin si Fate sa pagsisinungaling sa kanya ng buong panahon. Nagpasalamat siya sa kanya para sa lahat bago tumakbo palayo, at hindi na lamang siya makapagmura habang papalapit sa dragon. Pinagtatawanan ni Northern si Fate sa pag-aakala nito na madali ang laban, ngunit sinabihan lamang si Greed na maging handa. Ipinaliwanag ni Greed na dapat handa na ang kanilang plano, kaya ginamit ni Fate ang abilidad na tinatawag na Grand Cross, nagbabalik ng abilidad na ito at banibilanggo ang dragon. Ngunit nagsimula ng bumaril si Northern kay Fate habang nagkaklase sila. Pinupuri ni Northern si Fate sa pagsasakal sa Divine Dragon gamit ang isang sining na hindi pa niya nakikita noon. Inilahad ni Fate na gusto niyang makipaglaban sa isang labanang isa-isa lamang silang dalawa, ngunit agad siyang itinulak pabalik. Hindi na kayang habulin ni Fate si Northern at napagtanto na bumaba ang kanyang mga estadistika mula sa paggamit ng lihim na sining. Tiyak si Northern na siya ang mananalo at nagbigay ng 3 dahilan kung bakit. Una, pagod na si Fate sa pagsiksik sa domain of E. Pangalawa, may bahagi rin si Fate sa pagsasara ng dragon, at ang panghuli, hindi pa rin nagpapakita ng buong seryosidad si Northern. Patuloy ang kanilang labanan, kaya sinabihan ni Greed si Fate na manatiling malapit kay Northern at huwag paigang lumayo. Nakikita ni Northern na desperado na si Fate base sa paraan ng kanyang pagsalakay at napagtanto ang isang bagay, kung masyadong malayo si Fate sa dragon, hindi niya magagabayan ang panlilinlang. Paalala ni Fate na hindi pa tapos ang laban, ngunit napagtanto ni Northern na naguguluhan lamang ito. Tama siya dahil ang susunod na atake ni Fate ay nag-iwan sa kanya ng kahinaan. Ginamit ni Northern ito at nagulat nang putulin niya ang braso ni Fate. Tiyak na tapos na ang laban, sabay ibinunyag ni Northern na mataas ang inasahan sa kanya si Ice. Maraming problema na dala si Fate kay Northern kaya plano nitong bayaran si Fate dito sa kanyang buhay. Bigla, tinamaan si Northern ng palong sa dibdib at nagulat na nakita na gumamit pala ng illusion magic si Fate. Alam ni Fate na bibitawan ni Northern ang kanyang pag-iingat kapag tiwala na ito sa panalo. Kaya't nagpa siyang sumugal at isuko ang kanyang sariling braso. Sinabi ni Fate sa traidor na ito na maaari niyang kunin ang kanyang braso at dalhin ito sa kabilang buhay. Tinapos ni Fate ang buhay ni Northern, at nag-activate ang kanyang gluttony skill pagkatapos lamang kumain ng kaluluwa nito. Bigla, natagpuan na lamang ni Fate ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar na naaalala niya noon. Lumitaw ang batang babae na nasa core ni Haniel at ipinakilala ang sarili bilang si Luna.
Nagpasalamat siya kay Fate sa pagtapos sa kanyang malungkot na buhay ngunit humingi ng paumanhin dahil hindi na siya makakatulong pa. Wala nang ideya si Fate sa kanyang pinagsasabi, ngunit nagsimula ng gumuho ang lupa, nagpapakita ng kanyang mga biktima, at napagtanto ang isang bagay, itong batang babae ang dahilan kung bakit hamina ang kanyang gluttony skill. Sinabi ni Luna na totoo iyon dati, ngunit hindi na ngayon. Hindi na niya kayang suportahan si Fate. Ipinaliwanag ni Luna na kung kakainin ni Fate ang Divine Dragon, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Mas lalo pang gumuho ang lupa, kaya nahulog si Fate, ngunit swerte pa rin dahil may nagligtas sa kanya. Isang pamilyar na boses ang nagsabi na nagtataka siya kung bakit tahimik si Fate, at napagtanto ni Fate na siya'y si Greed. Sinabi ni Greed na kailangan nilang bumalik, ngunit kailangan pa niyang sabihin ng isang bagay kay Luna. Nagpasalamat siya sa babala nito ngunit ipinaliwanag na hindi niya pwedeng hayaang magpakalat ng malaya ang dragon ng walang tagapagmana, at siya ang Bob. Aril dito pagbalik nila, nakalaya ang Divine Dragon. Hindi tiyak ni Fate kung gaano pa katagal ang oras niya, kaya't kailangan niyang tapusin agad ang laban. Nangungusap pa rin si Greed ng may asal na nakakapagtaka sabay sabi na mahirap gamitin ang pana ng may isang braso lamang. Nagtataka si Fate kung gusto rin ba ni Greed na maglipad, at itinulak niya ito patungo sa dragon. Si Fate ay pinagsama ito sa malakas na suntok at nagdulot ito ng malaking pinsala. Ginamit niya ang kanyang identify skill upang makita na ang dragon ay may mga kahibyalilang mataas na antas ng stats, ngunit may kaunting abante pa rin si Fate sa lakas. Ginamit ni Fate ang kanyang bentahe upang hiwain ang dragon hanggang sa ito'y gumuho. Nagawa pa rin ng dragon na maglabas ng malakas na atake, ngunit pinagsama ni Fate ang dalawang skill upang patatagin ang kanyang huling saksak. Ang atakeng ito ay lubhang makapangyarihan at dir-diretso itong tumagos sa dragon parang mantikilya. Na-activate ang gluttony skill ni Fate matapos kainin ang kaluluwa ng dragon, ngunit nagdulot ito ng malaking sakit sa kanya. Sinubukan ng gluttony na kunin ang kontrol, ngunit nilabanan niya ito, alam niyang kung mawawalan siya ng kontrol, magiging mas malaking banta siya kaysa sa Divine Dragon. Naunawaan ni Fate kung ano ang dapat niyang gawin, pero gayon din si Greed, at sinubukan ni Greed na pigilan siya. Pagkatapos, binuksan ni Fate ang bagong antas ni Greed na nag-reset sa kanyang stats. Sa ganitong paraan, kapag siya ay sumabog, ang pinsala ay mababawasan. Hindi makapaniwala si Greed na sa bandang huli, ang gluttony skill ay dinadalamhati rin si Fate, at si Fate ay nagbagsak. Bigla na lamang lumitaw si Mine, kaya't sinabihan ni Fate siya na patayin siya. Pinaalala siya ni Mine na binalaan na niya siya na mangyayari ito kung lalampas siya sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay wala na siyang magawa kundi humingi ng paumanhin. Plano ni Mine na tuparin ang pangako na kanyang ibinigay at naghandang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit bigla na lamang lumitaw si Roxy upang iligtas siya. Gusto ni Fate malaman kung bakit gagawin niya ang ganoong bagay, ngunit nagalit siya sa tanong. Wala pang hangarin si Fate na tingnan siya dahil ang pagtingin niya sa kanya ng ganitong paraan ay laging kanyang bangungot. Ipinaliwanag ni Roxy na hindi ito sapat upang mapasama siya, at binabalak niyang ipagdasal na hindi niya tapusin ang kanyang buhay, anuman ang kapangyarihan na hawak niya. Siya pa rin ay si Fate sa kanyang paningin. Hindi maunawaan ni Fate kung ano ang nangyayari dahil ang gluttony skill ay nagkakagulo noon, ngunit ngayon ay tahimik na. Gusto ni Roxy na bumalik sila sa Babylon, at nagulat si Fate na tinatanggap pa rin siya ni Roxy kahit na matutunan na niya ang katotohanan. Laging nagnanais si Fate na iligtas si Roxy, pero ngayon ay napagtanto niya na gusto rin niyang iligtas siya gaya ng dati. Umalis si Mine dahil nasa mabuting kalagayan si Fate, at siya ay nagbagsak sa mga bisig ni Roxy. Makalipas ang ilang oras, nagising si Fate sa kanyang kwarto sa inn at napagtanto na nawawala pa rin ang kanyang braso. Nakagugulat na pumasok si Ice upang ipaalam kay Fate na isang linggo siyang natutulog. Ibinabalik niya si Greed dito, ngunit galit si Greed dahil inakala niyang hindi man lang napansin ni Fate na nawawala siya. Ipinaliwanag ni Ice na kailangan nilang pumunta sa sentral na bahagi ng Galia upang hanapin siya, kaya marumi siya. Nakalimutan ni Mai na kunin siya, kaya't iniisip nila na isang halimaw ang nagdala kay Greed doon. Ipinaliwanag ni Mai na sobrang abala siya sa pakikitungo sa Envy. Magiging masama kung makahanap si Envy ng isa pang katawan tulad ni Northern at muling magdulot ng abala. Inihayag ng mga babae na si Northern ay pinamamahalaan lamang tulad ng isang manika ng itim na baril na espada si Envy. Hindi maaaring wasakin ang mga sandata ng mortal na kasalanan, kaya't ginamit ni Mai ng kanyang napakalaking lakas upang itapon si Envy sa kabilang dako ng Galia. Ipinaliwanag ni Ares na simula nang matalo ni Fate ang Divine Dragon, napatunayan na niya ang kanyang potensyal. Dahil dito, nais nila ang tulong niya. Ang kanilang orihinal na plano na lumikha ng isang pinunong tao gamit ang kamatayan ni Roxy ay tapos na ngayon. Ipinagmamalaki ni Fate na pinanggako niya na hindi niya liligpitan si Roxy muli, at tanging papayag lamang siya na pakinggan ang kanyang hiling pagkatapos.
Sumang-ayon si Ice at ipinaliwanag na sa simula pa lang, kay Envy rin ang orihinal na plano. Sa wala ng Divine Dragon, papasok na ang bansa sa bagong panahon, at kailangan nila si Fate para sa mga susunod na pangyayari. Ito ay isang bagay na kailangang harapin ng lahat ng hawak ng Deadly Sin skill, kaya't wala siyang tunay na pagpipilian. Sumang-ayon si Fate na tumulong kahit na hindi niya talaga nauunawaan ang anuman, ngunit nais niya lamang malaman kung bakit siya pinili upang tanggapin ang Gluttony skill. Nais ni Ares na ayusin muna ang kanyang braso, at nagulat si Fate na mayroong uri ng magic na maaaring gawin ito. Ice biglang ipinakita na kailangan nilang umalis bago bumalik si Roxy dahil masyadong delikado para sa kanya na maging malapit sa kanya ngayon. Ang pagkakarinig lamang sa kanyang pangalan ay sapat na upang gisingin ang galit ni Gluttony kaya sumang-ayon siya. Sandali lang pumunta si Roxy para makita si Fate ngunit nagulat nang hindi siya nasa kanyang kwarto. Nakita niya ang sulat na iniwan nito para sa kanya kung saan humihingi ulit siya ng tawad sa pang-uusap. Sinabi niyang kailangan niyang umalis muna ngunit pangako niyang babalik siya sa kanya balang araw. Binigyan tayo ng sulyap sa nakaraan ng bata pa si Fate at siya'y natagpuan ni Roxy. Mabait siya kay Fate pero medyo duwag si Fate at pinakiusapan siya na huwag siyang saktan. Ipinaliwanag ni maliit na Fate na natatakot siya dahil tila galit si Roxy sa kanya. Napagtanto ni Roxy na tunay nga natakot ang mga tao sa mga banal na mandirigma. Ipinahiya niya ang kanyang sarili sa pagiging banal na mandirigma dahil dito. Si Fate naman, ay parang walang pakialam, kaya't binigyan niya ito ng mga sandwich. Nag-alala si Roxy nang ipaalam ni Fate na wala siyang pamilya, pero sinabi ni Fate na okay lang dahil siya ang nagpapakita sa kanya na hindi puno ng masamang tao ang kabisera. Iyon ang sandali na nagpahintulot sa kanya na maging maipagmamalaki sa pagiging banal na mandirigma. Umaasa siyang makita si Fate ulit balang araw at pangako niyang magiging mas malakas para sa araw na iyon. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng Valex kung gaano nakakagulat na si Fate pala ang patayang iyon. Pumunta si Arfael para mag-isa at nagpapasalamat na lang siya na pinatay ni Fate ang kanyang kapatid. Siya'y tumawa ng parang isang psikopata at nagsimula ng kumislap ang Philosopher's Stone sa disyerto. Binigyan ni Fate si Greed ng 40% ng kanyang mga estadistika. Ipinakita nito ang sikretong sining ni Greed sa kanyang ika-4 na antas na tinatawag na Twilight Healing. Ito ay kamangha-manghang nag-regenerate ng braso si Fate. Kaya't bumalik ang mga babae sa kabisera. Makaraan ang ilang panahon, si Fate ay nagagalit dahil ganid pa rin si Greed at gusto ng bagong scabbard kahit na binili na ni Fate ang isa. Ipinaliwanag niya na nasa domain of V na si Fate, kaya't kailangan niya ng scabbard na angkop para sa ganoong kalakasan. Sinabi ni Greed na kung wala silang pera para dito, kailangan nilang kumita tulad ng dati. Sa wakas, sumang-ayon si Fate sa kanyang kasosyo at handa siyang makipaglaban bilang isang glutton. Salamat sa panunood ng buong season 1 na ito.